Sa pagsisimula pa lang ng Remate Expose Team ay porsigido na ang grupo na masawata ang mga itinuturing na problema sa lipunan. Sa kaliwat kanan ng mga pagbubunyan, hindi rin matatawaran ang aksyong hatid ng grupo sa mga sumbong na ipinarating ng ating mga kababayan. Simula sa simpleng racket sa loob ng Registry of Deeds sa Valenzuela City na overpricing sa kanilang paniningil sa bawat pahina ng papel na inyong ipapakopya, ay napatigil na din ang kanilang operasyon dahil tinanggal na din ang Xerox machine sa loob ng kanilang tanggapan. Ganon din na naging tugon ng Remate Expose Team nang mapatigil ng grupo ang lantarang ding racket sa health office ng Caloocan City na sa halagang 750 pesos ay pwede ka nang mabigyan ng health ID at health certificate kahit pa wala ka sa kanilang opisina. Naging maagap din ng Remate Expose Team sa problema ng nakaambang guho sana sa bundok ng Montalban na sa kasagsagan ng pagbubutas ng ilang mga residente dito. Kasama ang mga operatiba ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR ay agad itong pinatigil. Malaki din ang naging papel ng Expose Team sa paglipol sa mga taong nagiging instrumento ng mga kriminal sa bansa. Tulad na lamang nitong si Mang Sendong na nababayaran para gumawa ng peking plaka ng sasakyan. At ang pagkakabuking sa mga empleyado na ito ng Land Transportation Office na may kanya-kanyang diskarte sa loob para kumita ng pera. Mula sa pagbebenta ng kodiko para makapasa, sa pagkuha ng LTO driver's license, hanggang sa pagrerehistro ng iyong sasakyan nang walang kahirap-hirap, ay nabukin din ng Remate Expose Surveillance Team. Naging sentro din ng pag-aksyon ng Remate Expose ang mga sumbong ng talamak na prostitusyon sa bansa. Ang sex services offer sa 9 West pa at ang Katanas pa. Ganun din ang pagpapalabas ng hubot-hubad na katawan ng mga babae sa Phenomenal Videoke Bar and Restaurant sa May Quiapo, Maynila. Maging ang X Factor Club sa Parañaque City na parehong may sex services at may malaswang programa. At ng mga fly-by-night na bar sa Caloocan City na pwedeng mag-take out ng mga babaeng kinakalakal dito. Lahat ay ipinasara at pinabuwag ng Remate Expose Surveillance Team. Katuwang ilang ahensya ng pamahalaan na mabilis na tumugon sa ebidensyang video na aming nakunan. Rescue naman para sa mga menor de edad na babae ang ikinasa ng grupo na inilalako sa Facebook gamit ang isa sa pinakasikat na social networking site sa buong mundo. Ang naging tulay ni Cedric Saragosa para pagkakitaan ang mga batang babae. Na sa uli, ito rin ang nagbunsod sa kanyang pagkakaaresto. Habang sa isang sikat na tambayan sa Ortigas, Pasig City, ay nasa kote din ng grupo ang Bugaw na nagbebenta ng mga babae sa parking lot lamang ng nasabing establishmento. Isang malaking operation din ang ikinasa ng Remate Expose Team, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pasig sa Baby's Bar na naidokumentong maliban sa may sex services ay may bentahan at gamitan din ng ipinagbabawal na gamot. Hindi rin pinalampas ng grupo ang mga kapitan na ito na may kanya-kanyang ring estilo ng katiwalian sa kanilang panunungkulan. Si Kapitan Abel ng Caloocan City na nag-oopisina lamang sa kanyang bahay habang sarado ang barangay hall. At ito, isang kapitan sa Quezon City na may listahan naman ng mga flying voters sa kanyang baluarte. Maging ang pangunahing pangangailangan na pagkain ng ating mga kababayan ay tinutukan din ng Remate Expose Team. Ang isdang ginojobos o may formalin na ibinebenta sa Parañaque Fish Port ay naaksyonan din ng grupo. At ang kalakalan ng pagpag na pagkain sa Tondo, Maynila ay ibinuking din ng Remate Expose Surveillance Team. Sa isang taong matyagang pagbabantay at pakikinig ng Remate Expose Team sa mga sumbong ng ating mga kababayan, tunay na ang pagbubunyag ng isang modus, racket o krimen ay hindi lamang matatapos sa pagkuha ng mga ebidensyang video. Bagkus ay ang solusyong hatid nito sa dulo ng bawat istorya. Well, dito makikita mo na dito lang sa Remate Expose nabibigyan ng pansin yung mga kaliit-liitang mga detalye tungkol sa ordinaryong takbo ng buhay.
yung tungkol sa pagtitinda ng plakang pinukpok lang. Dito mo makikita yung askal, kung paano patayin, kung paano ibenta yung aso, kung paano maltratuhin ang isang hayop. Dito mo makikita yung maliliit nating mga mamamayan na sa hirap ng buhay ay talaga sinasamantala at ginagawang prostitute. At makikita mo sa mga maliliit na lugar na ika nga ordinaryong pasyalan lang nagiging pugad na rin ng mga malalaswang bagay, no? At dito rin sa atin makikita mo na ang Facebook ay pugad na pala ng pagtutulak ng samot-saring mga bagay, droga, katawan. Tayo lang ang nagbigay ng pansin dyan at tayo ang nakasolve niyan. Ang unahing layunin natin dito is ipaalam sa taong bayan na pagkarating sa krimen at illegal, walang maliit. Lahat yan labag sa batas, lahat yan kailangan pagtuunan ng pansin, lahat yan kailangang aksyonan ng pamahalaan. Puyo tinatawag na bantay. Todo bantay talaga, hindi tayo nagbabantay ng minsanan lang, hindi tayo mingas-ugot.